Habang tatanungin ang kanyang mga bihag, hindi nag-aksaya ng oras si Chen at agad na pinaga niya ang bago niyang nakuha na Phantom Sorcerer Magic upang piliting pasukin ang isipan ng pinunong may puting buhok. Sa ilalim ng bigat ng hypnosis spell, ang mental na depensa ng mga mersenaryo ay nagsimulang magkabitak-bitik. Bago pa man maunawaan ng sinuman ang nangyayari, isang matinik na ugat ang biglang sumulpat mula sa semento sa mismong tabi nila. Sa matinding takot, ang lalaking may suot na bini ay sumigaw sa panunood. Pabalisa na itinatanong kung ano ang nangyayari sa kanyang boss. Hindi natitinag sa kanilang mga pag-iyak, pinakawalan ni Chen ang Soul Rest Enigma at itinalaga ang mga binti bilang unang target. Sa isang iglap, isang matalas na baging ang malinis na bumaon at tumagos sa hita ng pinuno, na nagmantsa ng kulay pula sa sahig. Pagkatapos ay kalmadong minarkahan ni Chen ang mga kamay bilang susunod na target. Isa pang matinik na sanga ang sumaksak pataas, na nagpalusot sa palad ng mersenaryo upang matiyak na hinding-hindi na siya makapangbabanta pa ng sinuman, na nagpapalinaw na ang matinding sakit na ito ay ang eksaktong nararapat sa kanila dahil sa pangangahas na hawakan ang kanyang kapatid. Habang pinapanood na ang kanyang partner ay madaling nawasak ng ganoon, ang lalaking may suot na bini ay nawala ng kaunting lakas ng loob na natitira sa kanya, at sumigaw sa matinding takot sa kapangyarihang nakatayo sa harap niya. May malamig na titig, idineklara ni Chen na sa wakas ay turn na ng natitirang buhay, at ang mga nakapaligid na ugat ng kahoy ay pumalupot ng mas malapit, handang ulitin ang pagpapahirap. Ang banta ay agad na nagpabagsak sa loob ng mersenaryo. Umiiyak at nagmamakaawa para sa awa, ipinagtapat niya ang lahat, at ibinunyag na ang utak sa likod ng pagdukot ay ang anak ng direktor ng unang ospital. Desperado na iligtas ang sarili niyang balat, isinigaw ng bastos ang pangalan ng kliyente, si Jin Duaxan. Ika-5 ng hapon ng gabing iyon, sa isang marangyang rooftop pool party sa tuktok ng Purple Peak Tower, si Jin Duaxan ay nakahiga. Walang kamalayan na ang kanyang mga kinuha na mersenaryo ay ipinagpalit na siya sa kanilang buhay. Ang kanyang mayayamang kaibigan ay nagsimulang magtukso sa kanya, tumatawa tungkol sa kung paano ang maalamat na campus heartthrob ay tinanggihan ng 2 beses ng isang nag-iisang junior na mag-aaral. Si Jin Duaxan ay nagngingit-ngit sa galit sa katahimikan, isinusumpa na ginawa siyang tanga nito sa harap ng lahat, at nangako sa sarili na pagsisisihan nito ang bawat segundo nito ngayong gabi. Naiinis sa patuloy na pangungutya, sinigawan niya ang isang babaeng sumusubok na sumunod sa kanya at nagmamadaling nagtungo sa banyo upang linawin ang kanyang ulo. Habang nasa urinal siya, ang mga ilaw sa banyo ay nagsimulang kumislap at mag-ugong, na agad na nakuha ang kanyang pansin. Umuungol sa pagkabigo, isinumpa niya ang kanyang swerte, nagrereklamo na maging ang kuryente ng gusali ay nagbabalak laban sa kanya ngayong gabi. Bigla, isang anino ang umamba. Lumingon si Jin Duaxan upang makita si Chen na nakatayo sa kanyang likuran. Kalmadong hiningi ng ating bida na malaman kung siya nga ba si Jin Duaxan. Sa ibaba sa surveillance room, ang mga security guard ay nagchichismisan tungkol sa kung paano binili ng mga mayayamang bata ang buong itaas na palapag at pinatay ang lahat ng security camera upang makapag-party sila ng pribado. Ang isa sa mga gwardya ay lumapit, ibinubulong ang isang madilim na chismis na marami sa mga babae doon ay hindi pumunta ng kusa, dahil naakit lamang sa isang bitag. Nagulat sa ibinunyag, ang isa pang gwardya ay halos hindi makapaniwala sa kanyang mga tainga. Kinumpirma ito ng impormante, ipinapaliwanag na hindi pa. Matagal ang nakalipas, isang mag-aaral ang kumuha ng sarili niyang buhay matapos abusuhin sa isa sa mga party na ito, ngunit ibinaon lamang ng mga mayayamang magulang ang iskandalo sa ilalim ng bundok ng hush money. Binalaan niya ang kanyang kasamahan na huwag kailanman malilinlang sa kanilang mga mamahaling damit at magagandang mukha, dahil sa likod ng mga saradong pinto, ang mga layaw na tagapagmana na ito ay walang iba kundi mga hayop. Samantala, pabalik sa banyo, nagpanik si Jin Duaxan at hiningi na malaman kung sino ang mapanghimasok na ito, nagbabantang tatawag ng pulis at itatapon siya palabas kaagad. Sa halip na sumagot, kalmadong naglabas si Chen ng isang telepono at tumawag. Nanigas si Jin Duaxan sa takot nang makita niyang tumutunog ang sarili niyang telepono na may dumarating na tawag mula sa kanyang mersenaryong contact na si Blackie. Hawak ang telepono ng mersenaryo, tinitigan siya ni Chen, kinukumpirma na si Jin Duaxan na ang nag-utos ng pag-atake sa kanyang kapatid. Sa takot, hiningi ni Jin Duaxan na malaman kung ano ang nangyari kay Blackie,
ngunit ang kanyang sagot ay dumating sa anyo ng walang kahirap-hirap na pagdurog ni Chen sa telepono ng pira-piraso gamit ang kumikislap na kidlat. Binalot ng matinding takot, ang spoiled na tagapagmana ay umatras, sumisigaw para sa halimaw sa harap niya na lumayo at desperadong nagmamakaawa na malaman kung sino ang kanyang kinakaharap. Sa isang iglap, inilunsad ni Chen si Jin Duaxun ng diretso sa salaming bintana ng banyo. Ang mga basag na piraso ay damanak habang ang spoiled na tagapagmana ay nahulog sa pool deck sa ibaba. Nagdarugo at bagbog sa matigas na sahig, pabalisa na sumigaw si Jin Duaxun para sa tulong, nagmamakaawa sa sinuman na iligtas siya. Tumingin siya patungo sa pool upang makakita lamang ng isang nakatatakot na tanawin. Bawat isa sa kanyang mga panauhin sa party ay nakalutang na nakasubsob ang mukha o nakahandusay na walang malay. Humakbang si Chen palabas sa deck na nababalutan ng isang madilim at nakatatakot na aura. Desperado na makatakas, gumapang pabalik si Jin Duaxun gamit ang kanyang mga kamay at tuhod, habang nagmumura sa matinding gulat. Tumingin ng masama pataas sa nagniningning na mga mata ng kanyang taga-yusig, sumigaw siya, at pilit na inaalam kung sino ito, kung ano ang ginawa niya para maging karapat-dapat dito, at kung bakit siya tinutugis. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang huling alas, na malakas na ipinagmamalaki ang mataas na estado ng kanyang ama bilang direktor ng unang ospital. Sumigaw siya na kapag naglapag si Chen kahit isang daliri sa kanya, gagamitin ng kanyang ama ang lahat ng kapangyarihan at impluwensya nito upang siya ay ibaon sa lupa. Pagod na sa mga walang kabuluhang banta, inutusan ni Chen si Jin Duaxun na isara ang kanyang bibig, habang agad na kinukuha ang kontrol sa isipan ng tagapagmana gamit ang kanyang hypnosis spell. Sa ilalim ng impluwensya ng spell, bumagsak si Jin Duaxun sa kanyang mga tuhod. Tumingin pababa si Chen sa kanyang sunod-sunurang manika at malamig itong inutusan na pulutin ang isang matalas na piraso ng basag na salamin. Automatikong umabot pababa ang kamay ni Jin Duaxun, na humahawak ng mahigpit sa matalas na piraso ng salamin. Nagiging malinaw na ang purong kasamaan ay hindi lamang nagtatago sa loob ng mga dungeon. Sa halip, lumalakad ito sa piling ng mga ordinaryong tao araw-araw. Si Jin Duaxun at ang kanyang mga kaibigan ay gumawa ng mga hindi mabilang na krimen laban sa isang walang laban na estudyante. Ginamit ng mga spoiled na bastos na ito ang kanilang walang katapusang kayamanan upang pagtakpan ang kanilang mga krimen, na nagtulak sa kawawang babae na kuhanin ang sarili niyang buhay dahil sa matinding kawalan ng pag-asa. Nang mangyari ang trahedya, ginamit lang nila ang kapangyarihan at impluwensya ng kanilang pamilya upang matiyak na walang anumang sisi ang damay-kit sa kanila. Pinik pa ni Jin Duaxun ang autopsy report upang palabasin ito bilang isang tragikong aksidente, habang ipinagmamalaki na ang mundo ay pagmamay-ari ng mga may salapi. Ito ang eksaktong halimaw na nagbayad ng napakalaking halaga sa mga mersenaryo, at inutusan silang sirain ang buhay ni Sion sa anumang paraan na kinakailangan. Ngunit sa pagkakataong ito, gumawa si Jin Duaxun ng isang nakamamatay na pagkakamali sa pag-target sa kapatid ng maling tao. Hawak ang napakatalas na piraso sa ilalim ng kontrol ng hipnotismo, dahan-dahan niyang itinaas ang salamin sa kanyang sariling leeg. Nangako si Chen na tutugisin at uubusin ang bawat banta sa kanyang kapatid, kahit na nangangahulugan ito ng pagkilos bilang hukom, hurado, at tagabitay. Kahit na kailangan niyang lakarin ang pinakamadidilim na kailaliman ng mundo, hinding-hindi siya mag-aalangan. Pagkatapos ay inutusan ni Chen ang kanyang sunod-sunurang manika na tapusin na ang kanyang sarili.